Very mainit ngayon talaga yung mga flood control scam na mga nabunyag, no? Kaya nga linikha na rin po yung ICI. Meron rin po nababalita na meron pong 15 billion po na ghost project daw, supposedly ang AFP. Maybe you can help clarify kung ano ba talaga ang nangyari sa nag-ugat itong balitang to na may 15 billion po na ghost project daw ang AFP? Yes, ma'am, no, wala pong ghost project sa AFP. Ang TICAS project po na tinutukoy nila, these are facilities po, no, that are for the AFP, for operational and for humanitarian consideration. So ito po yung mga barracks po natin, mga headquarters building po natin, training facilities po natin, nandiyan po yan. Ito po, lahat ng proyekto po under TICAS project are implemented by DPWH. And the dividing line po, no, ang delineating line po natin sa AFP is we are the recipient po of the project. Wala pong hand ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa bidding, sa procurement, anything to that effect po, no. Kami po, we will request for a facility that is needed, no, na kailangan po ng AFP to perform our mandate well. And kami po ang recipient sa bandang huli after the project has already been implemented. Through the process ng procurement, sa pag-implement po, sa kanila na po yun. Tatanggapin na lang po namin, ma'am, sa dulo kapag po pumasa po sa standards po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang mga facility. May follow-up question ko lang po, Colonel Padilla. So far, no, sunod-sunod yung mga kalamidad. May lindol, may baha, may bagyo. Sa mga infrastruktura po na nasa loob po ng AFP, wala naman po kayong nakita na substandard or you will want to call for an investigation? Kasi like now, no, ang DOH, nalaman lang po nila sa investigation po ni Secretary Herbosa na may mga ghost na mga health center na hindi natatao. Not naman alluding to the AFP na may kasalanan, pero pag nag-turn over ba ang DPWH sa inyo, meron na ho ba kayo nakita na baka substandard at dahil po sa sunod-sunod na kalamidad, are you also doing an internal investigation on your part? Ma'am, pag sa mga ganito pong mga proyekto, ma'am, no, meron po tayong dedicated teams, no, na to receive certain projects and to inspect. And kung meron man po, nandiyan, ma'am, na hindi po natin tinanggap yung proyekto mismo, or we call out po, no, itong mga depende po sa recommendation ng ating mga tinatawag po nating technical inspection team. With this po, no, as we move forward, we leave it po to this teams po to address this, no, to conduct due diligence with their inspections and give the proper recommendations po. So wala pa naman kayong nababalitaan na meron pong mga anomalya or mga karapat-dapat pa na for further investigation. So you're just in the process now of investigating. No reports yet have been... Sa ngayon po, ma'am, with this po, we will look into that kung ano po yung napapaloob sa mga technical inspection reports of these different teams po who are handling the projects, ma'am.